Okay mga kaibigan, kahapon ay meron tayong customer na nasiraan ng counter shop. So ito mga kaibigan ay XRM125 na FI. So ayan, ito yun mga kaibigan, bali umiikot na yung kanyang sprocket, so naiiwan yung axle. So ayun mga kaibigan, kahapon hindi ko pa siya binaklas kasi wala akong idea kung ano ilalagay ko dito. So yun mga kaibigan, dahil wala tayong idea kahapon kung anong lalagay natin, at dahil nandito tayo sa probinsya, mahirap maghanap ng mga pyesa dito, lalo na pag bago yung motor mo. So ang ginawa ko, nagtanong-tanong muna ako sa mga group. So nagtanong ako sa mga group ng mga mekaniko, ng mga expert. So may mga nagsabi na pwede raw yung pang XRM125 na carb type, at mayroon naman nagsabi na hindi. So ayun na nga, tinanong ko mismo yung barkada ko na taga Gapan City, yung barkada ko doon na expert na si Sir Joel De Leon, Kalikot. So yun nga, yung sinabi niya, magkamukha lang daw yung XRM 125 FI na counter shop doon sa pang carb type yun. Kaya nagkaroon ako ng idea mga kaibigan. So kapag mga kaibigan, kapag tagagapan kayo, so mayroon kayong problema sa motor, lapitan nyo lang tong tao na to, si Sir Joel. So lalagay ko dyan sa screen yung kanyang pangalan, tapos yung address. Yung mga kaibigan, makikita nyo siya sa San Leonardo, Nueva Ecija. So puntahan nyo lang siya sa Castellano. Ang pupuntahan nyo lang si Joel De Leon, Kalikot. So tanong nyo lang doon, makikita nyo na. Napakabait ng tao na yan. So shout out sa'yo, idol. So yun na nga mga kaibigan, sa mga nagtatanong kung magkapareho lang ba yung counter shop ng XRM FI sa carb type. So panoorin nyo na lang yung ating video mga kaibigan. So alright. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong handa, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo ay gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo. Yan, check nyo ito mga kaibigan, umiikot yung sprocket pero naiiwan yung axle. Naros na yung kanyang spline. So ang tawag dito sa axle na ito mga kaibigan ay counter shop. So bago mo matanggal yan, kailangan mo siyang i-overhaul. Ang motor na ito mga kaibigan ay XRM125 EFI. So wala tayong idea kung ano ilalagay natin dito, kung kasya yung pang carb type. So i-overhaul natin siya mga kaibigan ngayon. Yun, dinala sa atin. So yun guys, ang gagawin natin ngayon is i-overhaul natin to. So mayroon tayong mga expert na pinagtanungan ng counter shop kung pwede yung carb type. So yung iba ang sabi nila is oo, tapos mayroon naman hindi. Pero yun, gagawin pa rin natin kasi walang gagamitin yung ating customer. So tatanggalin natin tong cylinder head, yung block, lahat ng mga ano na yan, tanggalin muna natin para magaan natin ibaba to. Okay. Guys, tanggalin natin tong throttle body, yung tambucho, para mabunot natin yung head. So ayan mga boss, natanggal na natin yung kanyang accessories, yung tambucho, throttle body. So natanggal na natin lahat. So ang susunod natin tong head, tapos yung block. So bago natin kalasin tong makina. Okay mga boss, natanggalan natin yung cylinder head saka yung block. So pwede na natin tanggalin tong makina. Tanggalin lang natin tong dalawang bolt na to na malaki na 14, bali tatlo pala. Tapos tong sprocket. So yan, ito yung block saka head.
At ayun na nga mga kaibigan, natanggal na natin lahat ng accessories niya and then naibaba na natin yung makina. So ito na siya. Tanggal na natin yung mga wires. Okay mga kaibigan, yan, natanggal na natin yung makina. So ang susunod natin gagawin is tatanggalin natin yung mga bolt na to dito sa may magneto. Tapos susunod yun sa may crankcase na sa may gear. So hindi na natin papakialaman yung kanyang clutch kasi dadagdag pa sa trabaho natin yun. So ito na lang yung gagawin natin. Okay. Okay mga kaibigan, natanggalan natin yung magneto saka yung ayun, mga ayan, yung mga starter kit nya, Bindex. So susunod natin yung mga bolt na to para mabitak natin yung crankcase. Yun, makita natin yung counter shaft. So yan, makikita natin doon. So madudukot natin dito. Katulong Hintay. Ito, 90. Okay mga kaibigan, nabiyak na natin. So ito yung kanyang gear. Ito yung counter shaft. So ito yung papalitan natin. So pag palagay ko mga kaibigan, kamukha nga siya ng Hexarem 125 na curve type. So ganito lang din yon. Ayan. So yun guys, bunutin natin tong isang gear na to. Tanggalin natin yung pin ng pumulot ka lang ano ba yun, konektor? Dati ka, ako na naman. yan, tanggalin natin yung pin ng shifting fork. Pumulot ko ba dyan, paikon ka? Oops. Okay mga kaibigan, di natin mabunot agad tong counter shaft. So kailangan natin tanggalin isa-isa yung gear kasi nakalock yung kanyang mga washer. So tanggalin natin isa-isa yung gear para mabunot natin tong counter shaft.
Yun, hindi na tayo galaw ng sa may clutch part. So hindi na natin ginalaw para mabawasan yung trabaho natin. So ganun na lang gagawin natin, tanggalin natin isa-isa yung gear. So natanggal ko na yung isa guys, yun. Nakalock yung kanyang mga washers. Yan guys, kung mapapansin nyo yung washer nya medyo pa-oblong. So ganito lahat ng mga XRM 125. Hindi nyo agad matatanggal yung mga washer sa ginamitan natin to ng flat screw para matanggal. So ganun din yung washer nya dun sa ilalim, kaya hindi mabubunot agad to. Kaya tatanggalin natin lahat yung mga gear isa-isa. Yan mga kaibigan, para hindi kayo malito, itong part lang na to sa main shop yung tanggalin nyo. Tapos ito bubunutin nyo na lang ng isang bunot. So ganun na lang gawin nyo. Okay guys, natanggalan natin yung lahat ng gear sa parting main shop. So bunutin na lang natin to. Kasama na yan, yan. So ito na siya. So yan guys, natanggalan natin yung counter shop. So ito yung natitirang mga gear. Tatanggalin din natin itong Primera, ito tercera, tapos kwarta. So tanggalin natin lahat to mga kaibigan, tapos bibili tayo nito. Okay, so ito na siya guys. Hanap tayo ng ganito. So wala tayong stock dito sa shop. Hanap tayo muna. Okay mga kaibigan, magandang balita. So meron tayong nabili na counter shop ng XRM 125 na carb type. Bali original to guys. Wave XRM, yan, counter shop. So pinagtapat ko sila, then yun nga, tinanong ko si Sir Joel kahapon, Joel De Leon, yung tropa natin. So sabi niya magkamukha lang yan. So nagkaroon ako ng idea. Yan, pumunta ako sa tindahan, then nanghiram ako ng isa. So yan, pinagtapat ko sila. Then ayun nga, pareho nga sila guys, walang kaduda-duda. Then ayan, tatanggalin natin tong gear para makita nyo. Yan, tanggalin ko guys. So ito siya mga kaibigan, pareho nga sila. Ayan, yun. Okay, lipat na natin yung gear dito sa kabila. Okay mga kaibigan, nakapit na natin yung mga gear sa ating counter shop. So i-install na natin dito sa crankcase. So ganito lang yung kabit nyan guys. Ito yung primera, segunda, tercera, tapos yung kwarta. Ito yung stopper ng yan, stopper ng drum. Sa ilalim siya nakalagay.
Ayun mga kaibigan, nakabit na natin yung counter shop. So nakabit na rin natin yung mga gear na tinanggal natin kanina. Ayan, na i-arrange na rin natin. So nakalagay na rin yung shifting fork sa yung pin nya. So itatakip na natin ngayon. Alright. Okay mga kaibigan, binubuo na natin yung ating XRM125 Fi. So hindi na natin na-videohan mabuti kasi ayan, lakas ng ulan saka kumukulog. So update ko na lang kayo mamaya mga kaibigan pag natapos natin. So ito na yung ating counter shop, nakabit na. Alright. Okay mga kaibigan, nakabit na natin yung makina. Then higpitan na lang natin yung mga tornilyo. So hindi natin natapos, inabot tayo ng ulan sa hapon na. Then bukas ko na ito matatapos mga kaibigan. So bukas na lang natin tapusin yung video. Okay. Okay mga kaibigan, road test natin. Okay guys, umaandar na yung ating XRM125 AFI na pinalitan ng counter shot. So ito na siya guys. Ito yung kanyang cambio. Ayan o, Primera, Tercera, Cuarta, Tercera, Segunda, Primera. So gumagana lahat. So ito na yung kanyang counter shop. Okay. So ayun mga kaibigan, dito na nagtatapos yung ating video. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating mga video. Mag-subscribe na kayo mga kaibigan pag di pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel. Then hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin na i-upload. Okay mga kaibigan, road test natin.